Dumako ho tayo kay Roque, mga bossing. Naku, sampal sa mukha ni Roque to. Mark, mag-aladjoma yan. Si Gandang Hari, dyan sa Netherlands. O, ayan. Hindi, nag-withdraw na. Kasi mga bossing, napapansin naman natin, halos ilang buwan na din ho si Roque na ipinagpipilitan niya naman talaga yung sarili niya. Ano? Nagtawag ng EDSA. Oh, eto na po. Si dating Pangulong Duterte, inaaresto na po. Naku, pumunta na po tayo sa EDSA. Anak ng tinapa, siya nandoon sa kung saan siya nandoon. Yung mga DDS na mga taga-sunod nila, taga-subaybay nila, yun yung pinipilit nilang pumunta sa EDSA. Tapos sasabihin nila, wala pala kayo eh. Hindi pala kayo pupunta eh. Kukonsensyahin po yung mga DDS. Kasi naman itong mga DDS, tatamad-tamad eh, no? Ang tatamad, nung dati, malaya ang dating Pangulong Duterte, sabi, pumunta kayo sa EDSA. Isog ka ba? Isog ka ba? Walang pumupunta. Si Roque nagtawag, wala din pumupunta. Si Maharlika nagtawag, wala din pumupunta. Nagkaroon sila ng Pride Day group, wala din pumupunta. Nanti na pa. Siguro kahit ikaw no? Kahit tayo mga kababayan, tatama rin tayong pumunta dun eh. Ngayon, paulit-ulit ang pangangalandakan ni Harry Roque na siya daw po ay tatayong counsel ni dating Pangulong Duterte, mga bossing. Ngayon po, masakit, no? Halata yung kanyang galaw. Halata ni dating Pangulong Duterte o yung kampo ni dating Pangulong Duterte yung kanyang galaw. Bakit po? Sabi nga, hindi kasama si Harry Roque sa tatayong counsel o sa tatayong o maglo-lawyer kay dating Pangulong Duterte. Bakit to? Siyempre kapag ikaw nasa ganyang sitwasyon ka na, gusto mong kuhanin ng mga lawyer yung talagang popokusan yung kaso mo. No? Yung popokusan, hindi yung sa lang, kumbaga sub lang yung kasong kakaharapin mo. At uunahin niya, ito ang idadahilan ko, si dating Pangulong Duterte, ipagtatanggol ko, no? Pero ang main focus niya is yung makakuha ng asylum doon sa Netherlands. Kawawa naman. 'Di ba? Yung dating Pangulo, umaasa sila na 100% pag-aaralan mo yung kaso at ipagtatanggol ng 100%. Yung pala ang utak mo nandoon sa pag-asylum mo. O kaya halata. Ngayon, ito po, si Secretary of Justice, Boying Remulla, may sinasabi kay Roque, dito? Sinisiksik niya ang mukha niya para maging relevant siya. Ang totoo mga kababayan, ang dapat sagutin ni Harry Roque yung ipakita niya yung mga dokumento. Di ba? Ipakita niya yung mga dokumento para tapos ang problema niya. Pakinggan niyo ho. Actually, it's a non-entity in this drama. It's a non-entity. Is the one trying to put in space. Hindi daw kasama si Attorney Harry Roque sa drama ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Siya lang talaga ang nagsusumiksik. Ako ang magiging lawyer. Ngayon, tinanggihan siya. Kumanta ng ibon mang may layang lumipad. Diba? Napakanta na lang ho, mga kababayan, si Harry Roque habang papalabas ng Netherlands. Syempre, wala na siyang dahilan Baka po pwede nyo akong bigyan ng asylum, baka po pwedeng magstay ako dito sa the Netherlands kasi po ako tatayo bilang lawyer ng dating Pangulo ng Pilipinas. Tinabla ho ni VP Sara. Talagang wala na. Hindi na relevant talaga. Nagsusumiksik na lang, no? In the picture. But it's a non-entity as far as I'm concerned. Yes. It's irrelevant here. It's irrelevant. He's just sinisiksik niya yung mukha niya para maging relevant siya. Hindi naman siya kailangan dito Kawawa. Kawawa, no? Sinisiksik yung mukha para maging relevant lang. Ay, nako. Hindi, nag-withdraw It's na. not even the issue. Nag-withdraw na daw siyang as lawyer, ICC lawyer. Kasi Miski na, irrelevant pa rin siya. Kasi ang pinag-uusapan dito, human trafficking.
yung mga akusasyon sa kanya. Ang sabi niya, Kaya wala siya kinalaman dito. sabi niya, political persecution yung Wala kaming ano sa politika sa kanya. Walang bilang. Walang bilang! Diyos ko. Yun yung ano eh. Yun yung ano ko, laging word na nasasabi ko. Wala naman bilang yan sa politika eh. No? Yung mga nagdadadakdak na yan, wala naman bilang. Wala kaming ano sa politika sa kanya. Walang bilang. Wala siyang bilang sa politika. So balik na lang po siya dito. Oh, yung calls for him to return, deport him. Harapin niya yung ano, kung ano man ang sinasakdal sa kanya, harapin niya. Di ba? Oh. Magpaka Pilipino siya maayos, di ba? Hindi masabi, ano? Gusto yatang sabihin, magpakalalaki? Sige nga. Sinasakdal sa kanya, harapin niya. Di ba? Oh. Magpaka Pilipino siya maayos, di ba? Ano daw, magpaka-Pilipino siyang maayos. Pero ang gusto yatang sabihin nun is, magpakalalaki siya na harapin. O, di ba? Siguro, hindi sigurado si ano, Secretary of Justice. Filipino daw. Hindi ko sinasabi. Oh. Sir, sorry. Hindi nyo ba haharangin yun or magmamanifest man lang kayo? Kasi nga meron siyang mga hinaharap din nga dito. Kasi pag Hindi pa nga napapal ng DOJ. Hindi nga eh. PI pa lang eh. Hindi pa nga, wala pa nga nangyayari, tumatakas na siya eh. Ang natatakot din ho, si Roque, mga kababayan. Kasi 'di ba sa Congress lang siya wanted. Natatakot din ho 'yan kasi baka mamaya pagka harapin niya yun sa Congress 10 araw lang siguro ang pinaka-maximum na makukulong siya doon. No? Ang kinatatakot niya doon ay biglang umakyat yung kaso nung human trafficking habang nasa Congress siya diretso ho ang lipat niyan doon sa Oblo. Baka makatabi niya si Buloyski, mga kababayan. Di ba? Hindi, harapin niya. Wala pang kaso. Abogado pa naman siya. Hindi siya sumusunod sa batas. Oh. 'Di ba? Isa lang din naman ho ang sasabihin niya si Harry Roque. Sasabihin niya pinupolitika po kami, no? Ganun lang, paulit-ulit. Lahat sila pinupolitika po kami. Samantalang tayo, mamamayang Pilipino, naiintindahan ho natin, mga kababayan, lahat nung hinahanap sa kanila, lahat nung gustong ipasagot sa kanila. Pag na-corner na talaga ang ulo ng, Pag na-corner na talaga ang ulo ng kaguluhan, ang galamay, na lang ang naglalaglagan na, nakakahiya, sabi. Medyo slow ako doon Saklap, pahiya si Roque. Wala. Kasi si Roque na lang ho talaga ang nagsusumiksik. No? Kagaya ho niyan, yung sa the Netherlands. Ayaw sa kanya na tumayo bilang lawyer ni dating Pangulong Duterte. Baka nga yung baka yung lawyer, di ba? Yung si Nicholas Kaufman, ang nagsabi, tanggalin si Roque. Bakit ho? Kasi iba, hati ang utak niyan no? Baka mas nananaig dyan yung pansarili niyang benepisyo kesa doon sa pagtatanggol kay dating Pangulong Duterte. Di ho ba, mga kababayan? Buko si Roque, mga bossing, na pansarili lang yung iniisip kaya gustong maging lawyer kay dating Pangulong Duterte. Kaya po, ang sagot nila, hindi.